Ano ito? Gumawa pala ng resolusyon ang Kamara de Representantes para purihin ang naging aksyon ng Pangulo sa pagtugon doon sa kalamidad, yung paglindol sa Mindanao. Abay, okay din kayo, tungkulin ng Pangulo yan. Kanya po yung sinumpaang tungkulin. Hindi nyo na dapat purihin. Kasi dapat ang pupuri sa kanya yung mga taong bayan na nakaramdam ng tulong niya. Masyado naman kayo sip-sip. Bakit ba? Dahil mababa ang kanyang rating, kayo na lang ang magpapataas? Ewan ko sa inyo. Magbulahan kayo, mga yawa kayo. Ngayon na pumapabor ang opinyon doon sa dapat 16 na boto ang kailangan for the conviction of Vice President Sara Duterte, abay kabahan na kayo. Dahil ang popularidad ni Sara Duterte ay talaga naman hindi matalo-talo, at ang popularidad ng administrasyon na ito, lalong-lalo na si Marcos, palubog ng palubog. Ang nagpapataas na lang yung Kamara de Representantes. Sila na lang ang gumagawa ng resolusyon. Nagbobolahan na lang sila. Alam nyo, yung usapin na yan, talaga namang sinasabi ng mga eksperto na dapat talaga i-honor yung sinasabing 24 senators. All of the 24 senators should be considered in voting for the conviction. Meron lang mga kondisyon kung kailang hindi. At ano yun? Pagmamatay at matanggal. Si Jinggoy hindi pa naman tanggal, na-suspend lang. It does not mean na hindi na siya senador. Nagtatago si Bato de la Rosa, it does not mean na hindi siya senador. Diba? Incumbent pa rin siya. Sitting senador pa rin. Pero on the run. Dahil sa kagagawan ng administrasyon na ito. Diba? Binigyan daw ng konstitusyon na mas mataas na safeguard ang impeachment dahil ang mga opisyal na impeachable ay napakataas din ng mandate sa kanila. Kaya dapat i-safeguard yun. Otherwise, pag magpabago-bago tayo ng rules regarding sa number of votes necessary for conviction, abay, bawat administrasyon gagawa ng paraan para mabawasan lang ang senador na mag-a-attend sa plenaryo. Tandaan nyo yan. Hindi nyo kailanman maluloko ang taong bayan at hindi nyo kailanman mapagtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan.